yun po mga kadigma, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome po sa aming site. So ngayong araw po, panibagong yugto na naman ang aming boy construction na inyong matutunghayan at panibagong kalaman na naman ang inyong mapupulot sa video na gagawin natin. So bago po tayo magsimula, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers na wala sa sumusuporta sa ating munting YouTube channel. At sa mga bago pa lang po na napadpad, naway i-click nyo po yung subscribe button at papindot na rin ang all sa notification bell para mag-update kayo sa mga video na gagawin pa natin. So ngayon mga kadigma, nagsishare tayo ngayon sa inyo ng isang video na kung saan mag-waterproofing tayo nitong CR natin. So ito po, ang waterproofing po na gagamitin natin dito. Ito pong waterproofing membrane. So sa mga bago pa lang po, ito po yung tinatawag na waterproofing membrane. So sinusunog po siya gamit itong yung gasol, tapos ito yung torch niya. So may primer po siya mga kadigma. Yan yung primer niya, yung itim na yan. Ayan po yung pinaka primer niya. So gaya nga ho ng pag-waterproofing, yung malaking factor po yung paglilinis nitong area natin. Kapag hindi po malinis yung waterproofing natin na mga sahig, yung mga area, nagkakaroon po ng problema. Hindi ko makapit ng maayos yung waterproofing natin. So kahit ano namang waterproofing, kapag hindi malinis ang pagkakagawa, hindi nalinis ng maayos, natutuklap. So same lang din sila ng process ng pag-waterproofing. Kahit anong klase ng waterproofing, kahit yung paintable, ganun din siya. Yung pinagkaibahan lang nito, sinusunog siya at may primer siya na didikit. So kailangan bago kayo mag-waterproofing, pahiran nyo muna. So yan, piniprepare na yan yung gilid. Unahin kasi natin itong isa, yung gilid, para makapatong dito yung waterproofing natin dyan sa itim na yan. Para nakapatong tayo dyan, para kapit siya ng gusto. So kailangan kasing butasan yung mga abang ng waterline para maset natin ng maayos. Pakita na lang namin sa inyo kung paano ang paggawa nito para at least may idea kayo sa mga baguhan natin ng mga kadigma na gusto matuto. Share natin sa inyo itong mga kadigma. So samahan niyo po kami, i-waterproofing po natin itong area na to. Kung napansin nyo kanina, inuna namin ng pagkabit itong gilid para masiliwan to. So may 20 tayo rito, tapos may overlap tayong 20 rin rito. Nag-overlap tayo ng 20 dito mga kadigma para itong isa. Ito kasi yung kakapitan nitong top na ito. Kasi yung kabila nito mga kadigma, walang ganito. Kung mapapansin nyo ito, wala. So kailangan parating nakapailalim ito para pag masunog ito, dito kakapit yung likod niya, itong waterproofing membrane. So kailangan masiliwan natin ng husto yung kanto, kaya inuna natin ito para at least hindi siya bumukol. Kasi pag dinoble pa natin itong mga katigma, bubukol to, mahirapan tayo mag tiles, kalaki yung mortar natin. Sa mga may alam, siguro nagtataka kung bakit hindi natin kinaltasan tong wall natin, kasi dapat to nakapasok pa to para pag naglapat itong waterproofing, halos pumantay lang sila nung plastering natin. So ito kasi para sa kalaman ng lahat, ito pong wall na ito, itong CR, may waterproofing na rin to sa ilalim na ganito rin. Tinanggal natin yung tiles, gusto nung owner masecure na walang tagas talaga, so nagpanibago tayo. Kaya yan po yung dahilan kung bakit wala tayong kaltas dito na
asintada. So dapat ito kasi mga kadigma may uka pa sa ilalim. Baguhan pa lang dapat itanong nyo rin sa mga kliyente niyo, sa mga may-ari ng bahay kung anong klaseng waterproofing yung gagamitin, kasi pag ito kailangan may kaltas ito sa ilalim. So yan, okay lang sana kung pintable lang na yung pinapahid lang na waterproofing, kahit wala na okay lang, kasi pero pag ito kailangan may kaltas talaga para hindi kayo lumaki yung mortar ng tiles niyo. Mamaya kapag natapos na nating kapit lahat itong area na to, ayan, itong mga dugtungan kukunan natin ito dito mga kadigma. Mag-iinit tayo ng pangpahid natin, papahiran natin to. So isi-secure natin tong pinagdugtungan niya para at least kung may konti man na butas, hindi pasukin ng tubig. Pati itong mga taas na to mga kadigma, sisiliwan natin to, iinitan natin nung likod nito, kukuha tayo rito, tapos papahid natin dito, isi-secure natin nung silyo, sisiliwan natin ng maigi pati ito. So yan, ito naman kasi hindi na yan magkakaroon ng leak kasi ito naka-overlap to rito para lumiko yung ilalim nito hanggang dito, tapos tinapal natin ito. So ito sisiliwan natin para sigurado rin. Yan, lagi niyong tandaan mga kadigma, itong isa, kailangan kung saan kayo papunta, ito parating na sa atas to. Kung saan kayo papunta, kailangan parating to, kasi ito kabilaan kasi yan, dito yan ipapatong. Yan yung magiging itsura niyan, magiging setup niya. So sa pagsunog naman, mapapansin nyo naman kapag ganito ang kulay, pag nasunog kasi ito, parang tingkad na ng gusto. So kailangan hindi sobra yung pagsunog, hindi rin hilaw. So katamtaman lang para dumikit siya ng maayos. Kaya kailangan, ang ganda din yung pagkaka-primer, saka malinis yung pagpa-primeran. Yan, gawa nga kung sinusunog ito, kailangan natin ng gloves para sa mga baguhan, kailangan natin ng gloves para hindi mapasok. Kaya kailangan naka-safety kayo. Kung masyado kayong masilan at baguhan sa construction, kailangan naka-safety. So kami kasi hindi kami naka-chinilas, gawa nga kung madikit yung primer. So mahirap maglinis. So nagpaano lang kami para hindi mahirapan. So mas maganda kung nakasapatos ka. Tsaka ayan, safety gloves, tsaka protection sa mata, kasi kalimitan mga kadigma itong primer natin na to, kapag hindi nalinis ng maayos, may tendency ito na puputok, lalo yung may maalikabok kapag nadaanan ng apoy, kasi sinusunog yan, itong torch, may tendency yan na pumuputok. So minsan maputukan ka, nakakapaso yung parang asfalto na to. Ayan, pagpatuloy. Nasiliwan na natin itong mga kanto niya lahat. Yan, lahat ng mga kanto may mga silyo na. So napakalaga po yan para ma-secure natin na hindi magkakaroon ng leak yung waterproofing natin. So malaking factor din yung sinabi ko kanina, yung paglilinis saka yung pagsusunog nito, kasi kailangan tatsado mo yung pagkasunog, kasi pag masubrahan may posibilidad na mabutas tong membrane. Tsaka pag ilaw naman, may posibilidad na angat siya. So ampaw yung sinasabi. Ito, nagtataka siguro kayo kung bakit wala na yung butas sinama natin sa flooring. Ayan, kasi dyan may drain tayo na isa dyan, tapos dito yung inodoro natin, tapos may CO tayo dito, tapos may isa tayong drain din dyan sa gilid. So tataka siguro kayo kung bakit tinakpan natin na gawa nga kung bababaran pa natin to ng tubig. So 24 hours nating bababaran to ng tubig para masigurado natin na walang leak. So time check po tayo. Sabado kasi ngayon, November 13, 3:08 po. So babalikan po natin siya after 24 hours. Bababaran muna natin siya ng tubig. Ito tayo. Lakas yung pressure. Ito naman tayo. Yan.
kailangan ng mga kadigma pag na sure na natin na walang leak ito, papahiran natin to ng Retifix tong membrane niya, kasi itong parang buhangin na to, natatanggal to mga kadigma kapag magtagal, baka mapudpud yung membrane natin, mabutas. So kailangan pahiran agad natin siya ng Retifix pag na sure na natin na okay na ito, para hindi siya matanggal. So hintayin lang po natin mga katikba na mapuno lahat ng tubig. May lahat ng area malagyan ng tubig. Yan, ito na lang, kunti na lang din ito. Yan, i-share po natin na lahat ng floor area natin may tubig, para at least makita talaga natin kung tested talaga natin na walang leak. So wag lang natin pasiprahan dito, kasi hindi na natin na waterproofing ang taas, yung gilid lang. So okay na siguro yan. Ayan, so papatay na natin yung tubig para makita natin. So meron na rin dito mga kadigma, ayan, madilim lang kasi gawa nga akong wala pa tayong ilaw dito, sisiling pa lang, framing. So hintayin natin konti na mag steady na yung tubig. Ayan, check natin dito, baka sumubra, mahirap na. Ayan, okay lang kasi yung waterproofing kasi natin mga kadigma, bumaba lang siya. Ayan, kung makikita nyo, mababaw lang kasi yung flooring dito. So hindi natin napakain dito kasi gawang kahoy ito, baka masunog pag sinunog pa natin. So okay lang naman yan kasi mag tiles tayo, medyo mababa pa rito. So yung drop naman, ang parati naman basa kasi yung area ng shower. So okay lang ito na hindi na natin pinaabot dito. Ayan, yung importante yung sa may inodoro saka yung doon walang leak. Kasi kapag nag-test ay mga katigma, papunta yung klibi natin doon, so yung tubig lahat andun na. So walang tubig na ma-stack dito, doon lahat yung stock sa may shower area tsaka dito sa drain itong inodoro natin. So yan, hindi na gumagalaw masyado yung tubig natin, so steady na siya. Ngayon ang gagawin natin mga katigma, lagyan natin siya ng marker. Yan, ito yung magiging marker natin bukas, para sigurado tayo. Ayan, yan po yung tubig natin mga katigma. So guguhitan natin to. Ayan, para yun yung palatandaan natin. Kapag bumaba yung tubig natin dito sa linya ng ballpen na to, ibig sabihin may leak yung waterproofing natin. So tatabi muna natin ito para bukas ito yung guide natin. Ayan, so stay put lang po muna kayo mga kadigma. Ilalagay natin dito sa taas to, para baka kasi matapon ng mga labor. Ayan, para sure tayo na hindi matapon. Papakita ko pala muna sa inyo yung baba, para at least may idea kayo kung saan area yon. So ito po yun mga kadigma, yung area na yun, dito yun sa may master's bedroom. Ayan, ito yun. So bukas 13 hours titingnan natin to kung may leak itong area na to. So makikita naman yan kasi magkakaroon ng lamat yung site natin. Good morning. So check po natin yung waterproofing natin. Tatanggalan natin ng tubig ngayon. So papakita muna natin sa inyo kung may tagas ba wala. So far wala pa naman mga kadigma. Kasi kung meron yan, mababasa yung ilalim. Makikita natin yan dito. Ito sa sahig. So ngayon wala pa naman. Ayan, so kung naalala nyo, ito po yung area na yon. Lagyan natin. So Sabado nung hapon natin nilagyan yun. Ngayon Lunes na po. So time check lang muna tayo. Katin natin sa taas para sigurado.
check natin kung may bawas ba dun sa nilagay nating marker. Check natin mamaya. So time check muna tayo mga kadigma. So ayan, time check muna tayo. 8:20 po. November 15, Lunes po ngayon. Yan, kung maalala ninyo, nilagyan natin siya ng marker. Ayan, i-check natin kung bumawas ba yung tubig o hindi. Okay lang po na dumagdag, wag lang po bumabawas kasi kung mapapansin ninyo, yan, yung abang natin para sa water closet, wala kasing tip lang yan. Nilagay lang, nagatagas ng konti. So may posibilidad yan na nadagdagan yung tubig natin. Kunin muna natin yung marker natin. Ayan. So kung maalala nyo mga kadigma, dito natin nilagay yun sa gilid na to. So check natin ulit. So ayan po mga kadigma, may kunting dagdag naman siya. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan po yung marker natin. So okay na po itong waterproofing natin. Ayan, tatanggalin natin ang tubig po ngayon. Tapos papahiran natin siya ng Redipix na may semento para hindi mo matanggal yung buhangin niya ng waterproofing. Kasi ito mga katigma, natatanggal to pag parating nagasgasan. Yan, tatanggal yung buhangin niya. May posibilidad po yan na mabukas. So kailangan pahiran natin siya ng semento na may Redipix para matibay. So yan ang po muna ngayon mga katigma. Naway may napulot po kayong kalaman sa video na ginawa natin. At sa mga bago pa lang po na napadpad at tinapos itong video, naway i-click nyo po yung subscribe button, tsaka papindot na rin ang ulo sa notification bell para maging updated kayo sa mga video na gagawin natin. So yan ang po muna ngayon mga katigma. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.